BIR immigration, sabihin na lang ninyo, loko-loko ka, bakit ako magbayad? Huwag mo akong lokohin as a Filipino. Kasabi ni Duterte, sasampalin kita. At kung mademanda ka, malaman ko, anong dahilan sa pag-away? Kinukolektahan kami, birth certificate, statistics, kung sa overseas. Kaya nga pala, ang overseas, mayroon na kayong, in a few months, you will have a department of OFW only. Sinabi ko kay Bebot, nandito yun, iwan ko bot, yung puro ni-reduce na namin ang inyong from 6 weeks to mga 3 weeks na lang, sabi. You can use the online. At kayo doon, kung gusto maghanap ng trabaho, you just direct kung ano ang nakilista namin dyan. At mamili kayo, then you apply online. Yan lang. Huwag na kayong dumaan dyan sa mga dicer, mga employment na hausyaw. Diretso na kayo. And even His Highness said that they will take care at their end na para hindi na kayo mahirapan. I think the spirit and the heart of Bahrain is with you. Sila na mismo, they have offered to help to make it easy for our countrymen to work. Ang gusto kong iwasan ninyo, yung mga employment na fly by night or ask for exorbitant fees na halos maging buktot kayo sa kababayan. Ano bang buktot sa Tagalog? Kuba. Pinsahan mo na ito, mga Tagalog, hindi marunong magsalita. So, gano'n. So, pag-uwi ninyo, hindi na kailang Pasko, wala ng inspeksyon ng bagahe. At saka yang sa immigration, they are not allowed to detain you or ask more than the usual question. Pinagbawal ko na yan. Pag check-in ninyo, kung may bala man o wala, baski magdala kayo ng kanyon doon, ituro mo sa kanila. Sila ang nagsingit yan sa bagahe ko. Sino pa bang pala makalagay? Dukuhin nila ako, katagal kong mayor. Sabi ko nga, oy, kayo mga putang ina kayo. Hindi ako yung mayor ng Forbes Park, Dasmariñas, ha? Mahirap lang ako na mayor from Mindanao. Talagang uupakan ko kayo lahat. You know why? I got 15 million plus votes. 6 million of that nanggaling sa inyo. Kaya tinatanong ko, kung anong kasalanan ko, bakit binigyan ninyo ako ng majority na ganong karami? Ang aking gobernador, si Aime, si Obet Garcia, Subiri, at isa pang gobernador na babae, ayaw kong sabihin ang pangalan kasi wala na kami, pero kayong sino ang taga Botuan dito, pati taga-Agosan. Alam ninyo, kayo na lang ang magsabi. Kasi, baski banggitin ko lang pangalan niya talagang
Well, she's a governor. She was a liberal, pero last minute nagbaliktad. Dahil siguro sa malayo So, yun lang. Wala akong congressman, wala akong municipal mayor, wala akong barangay. And yet, 6 million. Pero talagang ako dito sa labas ng OFW. Kasi alam ko gusto ninyo mahinto na talaga yung korupsyon. Para angat ang bayan natin. And maybe the next generation can really come home. I promise to improve the economy. So mawala yung korupsyon. Be assertive. When you go home, baski anong regulatory body, BIR, customs, o yung city hall, magkuha kayo ng permit. Sabihin mo lang. No, alam mo, sabihin mo, wag mo kaming, do not. Yeah. Yan ang sabi ni Mayor Duterte. At sa Pilipinas, even dito, you can dial 8888. At kung merong official na hindi mo nagustuhan, lagay mo lang pangalan niya. I-text mo, lalabas sa PTV4 every 1 hour. Lagay mo pangalan niya, tapos sabihin mo kung anong kasalanan niya. And I will call him to Malacanang. Kaya mahirapan sila sa akin. Kasi pag na-plaster yung pangalan mo sa TV, lilista yan sa akin, tapos ibibigay. Ito ang si China, ang aide ko na comes from the Navy. Navy yan siya. She's ganon lang yan kahit she graduated from Annapolis, United States. Yeah. Late na ba yun? Annapolis yan. So malalim man siya masyado, mahulog na tuloy. Second is drugs. Kaya nag-away kami ng Amerika. Kasi pinapakialaman ako sa trabaho ko. At gusto pa ako ng mga gago ipakulong. Ako na yung gusto mawala yung scourge sa bayan ko. Ako pa pinapakulong ng mga buang na to. And because of that, ako siguro narinig ninyo, minura ko talaga sila. Sabi ko, first time nakapag-address ako ng sabi, you can go to hell. Wala kayong respeto. Bakit hindi nakikialam sa historical na yan, baski saan? Dahil kung ano lang ang gusto nila, yung values nila, gusto nilang i-impose sa buong mundo. And even dyan sa same-sex marriage, pinupursa nila, bigyan ka ng aid, it's a convoluted thing. At itong iyo, isa ring mga gagong put. Gusto nila ang solusyon ko, maglagay ako ng clinics sa lahat ng bayan sa aking bansa. At ibigay ko sa mga adik ko, kung na daw patayin, wala ko na, magpunta lang sila doon sa clinic, doon sila maghitit, libre na. Yung mga ridiculous same-sex marriage. Nang yan, wala naman problema. I have not, dalawang bayaw ko gay. May pinsan ako na gay. Ako, nagduda nga ako sarili ko kung gay ba ako. What to come up with something na allowing it. The law says, the civil code says, a marriage, yung family relations natin, sa libro, in the statute, a marriage is between a woman and a man.
Bakit mo pipilitin? Ngayon, kung magdalawang gay, o di, mag-live together lang sila. Bakit o pakialaman pa yung batas? Yan ang mga ano nila na katarantaduhan nga. You know, the previous one was really a libertarian kuno. But deep down, he had a very severe inferiority complex. Hindi niya malaman kung saan niya ilagay yung ideas niya. You know, well, I'd like to address to all nations that I'm here to greet you, and so I was very happy to see. Just the same, I've been proposing so many stupid things, and we'd like to interfere in all the affairs of government. You know, ganun. Aking English, Bisaya, ito. Drugs. My campaign against drug will not stop until the last drug lord is killed and the last pusher out of the streets. Alam mo kung bakit? Do you know the rage in my heart? Kayo. In-example ko kayo. First is, ilan sa ating mga kababayan lumabas ng bansa just to look for a gainful employment. Nagtitiis sila the loneliness and being out. You are better off here in Bahrain because it is really a democracy. Walang nakikialam sa inyo. But in other countries, if we go as far as Yemen, Egypt, and Syria, there's so much trouble. Ngayon, ganun na lang ang pagod ninyo pati pawis para lang makapadala doon. And some are alam na ninyo, gaano kahirap ang buhay nila. Pagpadala ng pera, tapos pagdating doon, gagamitin lang sa droga ng mga anak o yung mga anak nila madisgrasya. Hindi naman tayo mayaman lahat. Papadala ka, they continue to commute in public conveyances. Magsakay sila, hold upin sila, pagbaba nila, maraming istambay sa kanto, hihingi ng pera, pilitin Kaya nung mayor ako, ang Davao maganda, sinabi ko kasi, do not destroy my city. Do not destroy the lives of our young people. They will be our tomorrow. Kasi kami mahirap lang. Hindi tayo bilyonaryo o milyonaryo na pag matanda na kayo, ang anak natin ang magbili ng medisina natin. Yun ang susubo sa lugaw mo. Yun ang magbili ng oxygen. Pag sirain mo, saan kami pupunta? Yan ang hindi naintindihan ng Amerika, pati itong mga stupido na iyo. Who will take care of us when you are young, when you are old? When you cannot work together and you are sick and you are 85 years old. At saka yung mga anong makukuha na ninyo, makabili kayo ng bahay, you are forced to mortgage just to buy the medicine for your mother and father. Kaya iyan ang rage ko. Sa kahirap ng buhay na trabaho palagi. Tapos ganunin ninyo ang Pilipino. Hindi nila naintindihan, we have 4 million drug addicts. At I really do not know how many of them are out of their minds already. Because long-term use of shabu
shrinks the brain of a person. Maswerte ito mga Amerikanong buang kasi ang kanila heroin. It's a poppy. It grows organic. Cocaine. Itong ating, it's a deadly mixture of chemicals. Alam ba ninyo yung tubig na hinahalo, yung tubig ng baterya? Kaya talaga liliit yung utak. No, pagka dito, out of the 4 million now, how many are still good for rehabilitation? Because your brain is shrunk, there's no more redemption. Kaya ako talaga, sabi ko, do not destroy them because I will kill you. Sabi nila, when I became president, sino ang patay niyan? Nakita mo ba ako gabi? Wala. Pero marami Do nang not patay. destroy Sinabi, my kill you. country. Putang And ina ka, do hindi ka not nakikinig. destroy. I will kill Kill you. of the land. Sa awa They ng Diyos, are wala our pa akong tomorrow. pinatay na isa. Pag sinira mo sila, papatayin ka na. Talagang yayari ito pa. Ngayon, sino ang pala nagpatay ng mga puso dyan? Ewan ko. Bakit mo ako? Wala pa ako. Ako ba? Dala nang ba? Hindi pa ako nakakalabas ng opisina ko, pati yung bahay ko dyan sa Pasig. And I do not call it a palace. And I do not told even sa yung officers, dito lang. Tanongin mo ako, we are workers of government. Kaya pinahir ko yung isa, yung cabinet member. You know what he did? Binawal ko yung mga low numbered plates. Kubahala kayo mga congressman because we are separate. Ito yung natin, executive, ako yung head. Judiciary, Supreme Court, Congress, wala kaming pakialam. Pero dito sa akin, hindi na sila makagamit ng 6. Cabinet members kasi 6. Sabi ko, wala tayo dito ha. Alam mo kung maglakad ng himago, nagsisirin. May nag-report sa akin nagagamit ng sirin. Saka mas marami pa ang security niya sa akin. Putang inan to. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko kayo binubola, ha? Ang kwarto ko, pinili ko, doon ako across the river. Doon sa mga barracks ng police. Ang kwarto ko lang, ha? Yung hatiin mo itong stage. Yun lang ang kwarto ko. May maliit ako na banyo. Hindi na nga pwede magdala kasi hindi na kayo magkasya. Pero, when you are, any of you here, if you are in Manila, you just call my aide, Bongo. Punta kayo, tingnan, kalahati lang. Yan lang ang kwarto ko. Wala ako, at saka sa Malacanang ngayon, wala na yung steak. Doon, basta niyaya kita, isang ulam, isang sabaw, isang kanin. Hanggang lang tayo. Ni minsan, magna 9 months na ako plus. Ni minsan, magtanong kayo, ni hindi ako pumirma ng allowance. Kaya, ang aking sweldo is 130,000. 2 ang pamilya ko. Kaya ako, shoestring. At ako umuwi, nagko-commercial flight ako. Kaya lang, last to board, yung pag-board out, tapos dito ako magdaan sa likod. Kaya minsan hindi nila alam. Kasi kung malaman kayo ng isang panahon, nagtakbuhan sa likod lahat, ang eroplanong lipad, gumanon, akala mo mag-take off na naman. Nasa taas na tayo.
Ang piloto, sige doon, please, ladies and gentlemen. Mahulog talaga tayo kayo dito. Sabi ko, okay lang kasi yung maganda doon tumabi sa akin. Pag mahulog tayo nito, di heaven. At least nakahawak ako ng kamay na huwag nang bumitaw sa akin. Siyempre, pati ba naman yan, pakialaman pa nila. So drugs, wala talaga tayo dyan. I said, if you want a peaceful Philippines, no more killings about the drug, just drop this yabo. And tomorrow, heaven na tayo. Bitawan lang ninyo. Yeah, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, talagang, sabihin ko, pag hindi, madidisgrasya talaga kayo. We are covered by lahat. Itong isang, nandito itong ibis-ibi na ito. Isa rin magnanakaw. Alam mo kasi, di ba, sinabi ko sa inyo, walang pera dumadating. Pero nag-hit ako ng 34. Nagdatingan yan tulong. Ang problema, nagbili ka agad ako ng airtime para ma-advertise naman ako. Kasi wala akong pera, wala akong pangbayad. Nagbayad ako. Alam mo itong putang inang si ABS-CBN na to? Ang hinakit ko lang, tinanggap yung pera ko, wala naman, hindi naman pinalabas. Ang pinalabas nila, yung may order sa korte na huwag ilabas kasi ginamit ang mga bata sa election propaganda. Child abuse yan eh. Despite of the TRO na kayo, huwag ninyong hindi na lang nila ilabas yung propaganda ko. Hanggang ngayon, hindi pa sa uli ng pera kung putang inang mukhang pera kayo. So, grabe yung basura. 211 million, itong trilyanes na ito. Utok bulinaw. Sabi ko, noon sa kanilang panahon, kung may 211 million ako, hanapin ninyo ang records, idemanda ninyo ako. Kayo may hawak sa power. Kayo may hawak ng central bank, anti-money laundering. Idemanda ninyo ako. So, sige pa rin ng ABS-CBN. Nung na-presidente ako ngayon sinabi ko, panahon ko na, sige, buksan ninyo lahat, hanapin ninyo. Meski kalahati lang kung meron ako, I will resign as President of the Republic of the Philippines. Sinabi ko, kung may involved ng korupsyon ang anak kong mayor or my son was the vice mayor, sabi ko, pag na-involved sa korupsyon ang pamilya ko, kung nakialam sa pera ng bayan, I will step down. Walang problema yan sa akin. Kung kaya sabihin ko, do not be offended. But if you ask me now, if I'm happy to be president, I'll give you an answer. I do not need it at this time of my life. I am 72 years old. So, ano pala ang sakit mo? Tanungin mo yung tatay mo kung anong sakit niya. Yun yung akin. Pag sinabi ng tatay mo, anak, may cancer ako sa kidney, meron ako. Anak, yung heart, meron rin ako niyan. Sabi ng tatay mo na talagang high blood ako, meron ako niyan. Anak, may diabetes ako. Everybody gets it because of the rice, carbo. Meron ako. Lahat. Ano pang sakit? Yung sakit sa
Meron rin ako. Pero, hindi na kagaya noong binato. Ano na lang, hindi naman once in a while, pero basta mayroon na yung blue, alam niyo yung blue? Miracle drug yan. Hindi yan para cancer, hindi yan para tumor. Blue yan siya. Hindi ko dala. Pero ang pangalan niyan, Viagra. Bakit ako magyabang? 72 years old. Bay, nakita mo ba tatay mo kunwari lang yan. Sabi na maglakad-lakad. Huwag kang magkumpiyansa ngayon. Pero hindi nakagaya. Wala. Sa dalawang asawa lang, hindi ko na kaya. Magdagdag ka pa dyan. Pero kung nakakahiya kasi mamili. Huwag kayong mainso. Sabihin ko lang na ang maganda ba? Kasi wala na talaga sa Pilipinas. May asawa ka man, ma'am? Ma'am, pakialam ko nandoon ka sa Pilipinas. Ako minsan, pag wala nang pili yan. Ano pa na pag-usapan natin dito? Maganda na ang buhay ninyo. You are well provided by the government of Bahrain. They are very good to you. So what is there to talk about except taga saan ka, ma'am? Bukidnon? Halak ka. May asawa ka na? Totoo ka? Hindi totoo ka. Kung gusto mong umuwi ngayon, malaki yung aeroplano. May bakante ka. Totoo ka, taga Bukidnon ka? Sa Malay-Balay? Manolo Portich. Nanalo ako sa Bukidnon, ma'am. Laki ng panalo ko? Sunod, huwag kayo maglagay ng magaganda dyan. Nawawala ako sa plano kong salita. Huwag kayong mabastusan. Tao lang po ako. Total, ang pag-usapan natin dito, well, I could hardly find a topic vis-a-vis with government of pati kayo. Seems apparently it's almost perfect. You are treated there equally and everything that human kaya nandito si Foreign Affairs Manalo. Sunod na ganito yung maglabas, idaan mo yung passport sa akin. Kaya, huwag ka na lang pumunta doon, ma'am, dito. Totoo. Babay na lang kayo, mag-usap pa kami ni, Then we have the economy, it's going good. Noon, the suspicion was, inilayo tayo ng China.
So yung ating banana, pineapple, and everything mango, hininto nila kasi of quality issues. Sabi ko, ano bang problema natin? Di pumunta ako ng China, so I talked to President Xi Jinping. Sabi ko, what's our fault? We used to trade, but suddenly the products are not attuned to your requirements, quarantine. So tell us what is wrong. Sabi niya, ang wrong mo is pabuntot-buntok ka doon sa foreign policy ng Amerika. Sabi ko, nag-ano ako. So ngayon, we are back to our banana exports, 100%. Ang pineapple natin, maganda ang Pilipinas ngayon. Ang pineapple natin, 40% ang kulang. Why? Because they stop planting. Ayaw na natanggapin ng China. So ngayon, sabi ng China, sell us everything because China is frigid. The northern part is always frigid. Sa topics naman. No, sabi nila, anong mabili mo, bilihin namin. Pabili mo, bilihin namin. Pag hindi maganda ang quality, kami na ang maghugas. But there's a new development. Kasi gusto ko magpunta ng Pag-asa para erase ko yung Filipino flag. Kasi yung Benham Rice, mukhang on the right side dito sa Abra banda. Parang nag-aagawan kasi meron siguro dyan. So sinabi ko na doon sa Chief of Staff pati kay you occupy the islands. So 9 islands, pinalagyan ko ng tao, pati flag. We claim it. Tapos yung 10, sabi ng China na okay lang sa atin. Magkaibigan na tayo. To us, inyo yan, amin yan, pareho kasi kaibigan tayo. You can occupy that. Huwag ka lang pumunta. We have 5 minutes. Huwag ka lang pumunta. Stricta siya. Yeah. You know, I have to see the Prime Minister. He flew from London just to see me at the airport. Baka nandyan na. So, ako na rin ang nangagaw ng island. May 9 islands tayo. Nilagyan ko na ng flag. The Benham Rice dito, sabi ko, we'll call it the Philippine Ridge. So, sige man agawan. Di agaw rin tayo. Pwede ba naman yung ako pa na kung magnanakaw ko noong bata pa. So, hindi na ako makatagal. Ano ba sabihin ko na? Hindi, kasi ang tatay ng Royal Highness, kapatid ni King, expected to land 7. So, pupunta ako. Ganito na lang pagka anything that you can, ibigay mo yung number niya. No? Leave them a card. Bigyan mo akong card mo. Yung, ano. I want every Filipino to have access with me. Kaya na. Paano sa ambassador? Iwan ko lang yung Ambassador Ver. This is yung direct namin. Pero hindi ako wala akong cellphone. Diyan ako na-disgrasya sa asawa ko. Hindi ba na ako marunong mag-delete? No. yung putang ina yung touch. Ako yung Nokia. Yung talaga. Madali lang nandyan. Pero yung touch, dahil na pag naiwan mo telepono, patay. So nakita, ayun. I want you to have a direct line with me. Well, if not, you can call any relative to call my attention.
I'm telling you now, when you go home, hindi naman kailangan Pasko, but there is no more inspection. There is no more customs. Alam mo kasi pag deplane yan, your baggage are deplaned, it goes down to a bodega and it's thrown back to parang escalator na conveyor. So doon meron na ang kamera. So doon makikita na kung may kontrabando ka. At saka kung sabihin mo lang na mayroon kang 4 o 5, sabihin palusutin mo yan, kaya mga regalo nila yan, pauwi na nga, pabili nito. Kami nga mga mayor noon, baski isang train yung bagahe mo, you are waved through. Sabi ko, lalo na ang OFW. Ito yung, hindi lang kayo bayani, you know, our gross national product, a good part of it, actually, yung remittances ninyo. Kaya sabi ko, ito yung nagbubuhay ng ekonomiya. A good part of the money sa economy comes from you. That's why ayaw ko na. Kaya pag binuksan yan, sabihin mo, wag mo. Sampalin kita dito. Bakit buksan mo yan? Siguraduhin mo lang may makita kang siya. Pag wala, sampalin kita. O ganunin mo. You create a sin. Magskandalo ka doon kasi abot sa akin yan. May nangyari sa airport. Pag nabasa ko, tuloy kay utang ina, sinabi ko na sa iyong police, ganun rin. Huwag kayo magbayad-bayad dyan sa traffic. Isyuan niya ako ng ticket. Sige, 5, 6 na ticket pa gusto mo. Sige, ibigay mo sa akin, kunin ko yung lisensya mo. Tawagin ko yung police. Sauli mo sa kanya sa harap ko. Ayaw ko ng abuso. Ayaw ko ng korupsyon. I do not want oppression. And we will be treated equally. Kaya yung mga ang inquirer walang bayad-bayad, kaya pala kung magdepensa na lang kay Aquino. Inquirer has 1 billion utang. Pero kung mag-editorialize the morality, the righteousness, sila mismo, silang may-ari ng Dunkin' Donuts. Anak ka ng puta, 1 billion hanggang ngayon ang kinolekta ni Kim Henares was only 8 million. Tapos tayo dito, kaya nga, nabuktot ka na dyan trabaho. Masama talaga ang Pilipinas. Sabi ko, you better correct all those things before I... Lalabas ako ng gobyerno, talagang tingnan ko na malinis na ito. Hindi ako hinto dyan, droga. May mga ari ng, huwag kong sabihin kay yan bang aeroplano niya, sinakyan ko, baka tanggalin ng... He owes about 30 billion. Kaya hindi ko tinanggap niya yung contribution. Sabi ko, no. Ngayon, pag uwi ko, bayad kayong lahat. Bayad kayong lahat. Kasi kami nagbabayad kami dito. Double taxation. Kami sa gobyerno at source. Tanggalan na kaagad yung... Ito yung mga oligarchs. Ito yung na may balita pa ako na may itong inquirer pinagbilihan ng gobyerno sa panahon ni Cory, kasi panahon ni Marcos yun for only 1 peso lang ata. Pag natotoo yan, babalis ka rin ko itong gobyerno. I will order the military and the police. We will have to do something about it. Kasi yung mga bahay nga ng sundalo, pinag-agawan na ng mga pobre. Kaya sabi ko, wag na lang, sabi ko sundalo, ibigay na lang ninyo. Inagaw Sabi ko, alang sabihin ko, barilin ninyo yan. Puro Pilipino, puro Mena. Sabi ko, gawaan ko na lang kayo ng bahay. Diba? Ngayon, itong inquirer, itong ABS, always, ito lahat gusto nila, tama. Yung pala sila, ang putang ina, mukhang pera rin.
So, tabla-tabla tayo. Bayad kayo, bayad ang mayaman. Wala akong pakialam, wala akong tinanggap sa pera ng mga puta. Puro mukhang pera. May nanalo ako, wala. Anong promise ko? Yun lang. Tapos, galit pa sila. Ang pangako ko, Marcos. Tinanong kami sa debates, di ba? Would you allow the burial of Marcos? I said, yes. Binay said, yes. Itong tatlo ayaw. Alam mo bakit? It's the law. Sinabi ko, batas yan eh. Abogado ako. Former president and a soldier. On both counts, whether Marcos was really good or bad, it's not my business. Whether or not he was a president, good or bad, that is not my business to inquire. Ang sinabi lang, president, kaya itong maraming kutsu-kutsu ba, demonstrate pa. So, ko sa military, meron ba ako dyan, nakareserva? Sir, meron ka na dyan, iyo. O sabi ko, putang ina, bigay mo sa kanila yan. Kung sino ang gustong mag-substitute. Ako, sunugin mo lang ako at ilagay mo ako doon sa tabi ng nanay pati tatay ko. So, ang next tirada ko, naka-zeroin ako sa mga oligarch. Prominent of which is the Inquirer and ABS-CBN. At ang ABS-CBN may mining. May mining sila. Subsidiary sa gana. Kita mong, kunwari, bibira dito, parang siya siralin pala. Butit na lang, hindi ako naunahan sa kanya, oh. Mag-uwi na ako, pero, guard, palabasin mo yan sa sukurdon, kaya kasi, dalhin mo yung camera mo, ma'am. I'm going home. Bye-bye. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Inggitorit, igit ka agad. I have to go, ladies and gentlemen, the Filipino people. I love you all. And I assure you that the beginning and end of my being the president is public interest. Public interest. Salamat.